Samantala, kakauwi lang ni Jonathan at agad siyang dumiretso sa taas. Sinilip niya ang anak sa kwarto nito at na makitang mahimbing itong natutulog, muli niyang isinara ang pinto. Tumuloy siya sa kanyang kwarto at hindi na nag-abalang buksan ng ilaw. Dahil pagod ay agad siyang humilata sa kanyang kama, ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makitang hindi siya nag-iisa sa silid. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang ilaw. Nilapitan niya ang natutulog na asawa at tinitigan, ngunit natigilan siya dahil sa nakitang bakas ng luha sa mga mata nito. Inayos niya ang pagkakahiga ng asawa at hinimutan ito, siya kanya pinatay ang ilaw. Nahiga siya sa kabilang bahagi ng kama at ilang sandali pa ay nilamon na siya ng antok. Nang matiyak na tulog na ang katabi, ay maingat na bumangon si Jen. Naglakad siya patungo sa gawin ng asawa at paluhod na naupo habang hinahaplos sa masuyo ang mukha nito. Alam ko na ang lahat. At hindi sapat ang salitang sorry para mapawi ang lahat ng sakit na ipinaramdam ko sa iyo. Mga sama ng loob na kinimkim mo dahil sa paglayo ko. Lumuluhang kausap niya dito. Kasalanan kong lahat. Kung hindi ko sana pinairal ang pagsaselos ko, siguro pareho tayong hindi nasaktan, hindi nagkasakitan at hindi nagdusa. I'm sorry kung nawalan ako ng tiwala sa'yo. I'm sorry kung naduwag ako. Kung sana lang sinabi ko sa iyo ang nakita ko, siguro hindi tayo magkakaganito. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Patuloy pa niya at pinagsusuntok ang sarili. Ang laki niyang tenga. Nagdusa silang pareho dahil sa isang maling akala niya. Parang gusto niya sakalin ang sarili dahil sa katangahan niya. 10 taon. 10 taong pinili niyang lumayo dahil inakala niyang niloko siya nito at ipinagpalit sa iba. Ang tanga niya dahil nawala sa isip niya noong panahon na yun na Angel ang tawag nito sa nakababatang pinsan ni Aki. Ang tanga niya dahil hindi niya tinapos basahin ang sulat. Ang tanga niya dahil sinayang niya ang 10 taon na dapat sana ay masaya at magkasama sila ni Jonathan. Kaya pala ito naguguluhan sa mga sinasabi niya dahil talagang wala itong alam. Hindi siya nito niloko. Hindi siya nito sinaktan. Hindi ito lumimot sa kanilang pangako. Siya ang nanakit dito at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Kasalanan niya ang lahat at hindi niya alam kung paano patatawarin ang sarili. Umiiyak pa rin tinitigan niya ang mukha ng asawa at dahan-dahang inilapit ang mukha niya dito. Ikiniskis niya ang ilong sa ilong nito at masuyong dinampian ito ng halik sa labi. Alam ko hindi ito magiging madali. Pero kailangan ko itong gawin. Kailangan kong lumayong muli para maibalik ang tiwala ko sa sarili ko. Kailangan kong buuin muli ang pagkatao ko para sa muli nating pagkikita. Maging karapat-dapat na ako sa pagmamahal mo. Mabigat ang mga paang tumayo siya at tinungo ang pintuan. Bago tuluyang lumabas, ay muli niya ito sinulyapan. Goodbye, my husband. Kinaumagahan, nagising siya dahil sa pag-uga ng kanyang kama. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo at bakas sa mukhang kalungkutan. What happened? May pag-aalalang tanong niya na makaupo sa tabi nito. She left us. What? Who? My mom. She already left. Anong? This. Wika nito at iniabot sa kanya ang sulat. Binasa niya yun at agad bumaba ng kama tsaka patakbong tinungo ang kwarto nito. Binuksan niya ang closet nito at wala ang iba nitong gamit. Mabilis siyang bumaba at hinanap ito sa bawat bahagi ng bahay. Maging sa garahe ay hinanap niya ito. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo, Dad. Nasa biyahe na siya ngayon. At malamang ilang oras na lang.
lalapag na siya sa airport ng Europe. Napalingon siya dahil sa narinig. Alam mong aalis siya? Umiling ito. No, Dad. But because of this letter. Ani nito na iwinagayway pa sa harapan niya. Alam kong doon napunta niya. Bakit parang hindi ka apektado na umalis sa mami mo? Of course I am. But But? maybe ginawa niya lang po ang dapat. Hayaan na lang po muna natin si Mami. Alam ko mahal niya tayo at muli siyang babalik para magkasama-sama tayong muli. Pilit siyang ngumiti dito. Buti pa ito, parang wala lang no umalis ang ina nito. Samantalang siya, hindi niya alam kung saan at paano magsisimulang muli na wala ito sa kanyang tabi. Halika na pa sa loob. Magluto ka na ng breakfast ko. Parang matandang utos ito sa kanya. Pero, Oops! Remember that, from now on, ikaw na muna ang mami at tati ko. Kaya tara na pa sa loob. At hinila na siya nito papasok ng bahay. Dinala siya nito sa kusina at itinuro kung ano ang lulutuin niya para sa almusal nila. Matapos makapagluto ay kumain na sila. Si Jenny ang naghugas ng pinagkainan nila at siya naman ang pinaglinis ito sa lamesa. Nakangiting sumunod naman siya sa kanyang anak. Umakyat ito sa taas sa makatapos sa paghuhugas. Samantalang siya naman nanatili sa living room. Binuksan niya ang TV at akmang babalik na sa upuan nang kanyang mapansin ang nakatuping papel. Kinuha niya yon at binasa. Jonathan, patawad ko sa pangalawang pagkakataon. Umalis na naman ako nang walang paalam. Ginawa ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa ating pamilya. Alagaan mo si Jenly, lalo na ang iyong sarili. Pangako, babalik ako kapag naayos ko ng sarili ko, kapag napatawad ko na ang aking sarili. Paalam. Malungkot na tinitigan niya ang sulat. hihintayin kita, my wife. Kanya na lamang na nausal. Dad, bilisan mo na! Mahuhuli na po ako sa klase ko! Sigaw ng kanyang anak mula sa ibaba. I'm coming! Ganting sigaw niya rito. Nagmamadali niyang tinapos ang pagbibihis at patakbong bumaba. Nakita niya ito na sa labas na ng bahay, kaya nilak na lamang niya ang front door. Nang tuluyan siya makalapit sa anak, ay napakunot noo siya dahil napailing ito habang nakatingin sa kanya. Why? Is there something wrong? Hindi ito tumugon, bagkus umikot ito sa kanyang likuran at inayos ang pagkakatakin ng long sleeve polo niya. Nang humarap ito sa kanya, ay mas lalo ito napailing at inayos sa lamang ang necktie niya. That's why I love you, baby. Anya dito nang matapos ito sa ginagawa. Dad, don't call me baby. Dalaga na po ako. Maktol nito at napapadyak pa. Ngumiti siya sa anak. Hay sus, niregla ka lang, ganyan ka na. Talaga naman pong dalaga na ako, no? Nakalabing saad nito. Basta. Ikaw pa rin ang baby ko, Jenly. Pangaasar pa niya dito. Dad naman Ayusin mo sarili mo. Nakatingin sa'yo yung crush mo, oh. Anya dito na kunwari inginuso ang kapatid ng kanilang kapitbahay na si Alex. Dahil sa narinig, ay mabilis na inay si Jenny ang sarili tsaka pasimpleng tumingin sa itinuro ng ama. Ngunit ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata na mapagtantong na isahan na naman siya nito. Mabilis niyang sinakyan sa likod ang ama na kasalukuyan naglalakad patungo sa sasakyan nito. Dahil nawala ng panimbang ay sabay silang bumagsak sa lupa. Naunang nakatayo si Jonathan at tatawa-tawang inilahad ang palad sa anak na nakahilata pa rin. Hindi ito umimik at tila natuka ng ahas dahil namumutla ito. Sinundan niya ng tingin ng tinitignan nito at kamuntik na siyang pumanghalit ng tawa
nang makitang nasa terasa ng kabilang bahay ang binatang hinahangaan ng anak at nakatingin ito kay Chenli. Nilakasan niya ang pagsasalita, ngunit tila bingi ito kaya inilapit niya ng kaunti ang bibig sa punong tenga ng anak. Baby, mahuhuli ka na sa klase mo! Kanyang sigaw na ikinagulat nito, bigla itong lumingon sa kanya at tumama ang noo nito sa noo niya. Ouch! Hiyaw nito at sapo ang noong bumangon. Daddy naman bakit ka ba naninigaw? Kasabay nun ay nagpatiunan na itong pumasok sa kotse. Tatawa-tawa naman pumesto sa driver's seat si Jonathan tsaka sinagot ang anak. Paano? Para ka natuka ng ahas dahil sa nakita mong nakatingin sa'yo ang crush mo. Paano pa kaya kapag nilapitan ka na niya? Siguro, mangingisay ka sa kilig, no? Dad! Saway nito at pinandilatan pa siya nito. Nakangising pinaandar niya ang sasakyan at inihatid ito sa eskwelahan tsaka dumiretso sa opisina. Ganito na ang nakasanayan nilang mag-ama simula nang lumisan si Jennifer. Nagtatawanan, harutan at higit sa lahat, mas naging malapit ang mag-ama sa isa't isa. Si Jonathan ang tumayong ama at ina sa kanilang prinsesa. Kung dati ay may inuupahan siyang tao para maglinis sa kanyang bahay, ngayon, natuto na siya at magkatulong sila ng anak sa mga gawaing bahay. Ni minsan hindi tumawag sa kanila ang asawa simula nang umalis ito. Nakakalungkot man, ngunit pinili nilang mamuhay at maging masaya dahil naniniwala silang babalik din ito sa piling nila. Nang makarating siya sa opisina ay inabala niya ang sarili sa trabaho. Ni hindi na nga niya namalayan na uwian na pala at kung hindi pa siya kinatok ng kanyang sekretary, hindi pa niya maalala ang anak. Sir, yung anak niyo po, nasa line, tinig nito mula sa pinto. Napaunat na upo si Jonathan pagkarinig sa sinabi ng kanyang sekretarya. Dumako ang kanyang paningin sa orasan. Oh shit! Kanyang nasambit at mabilis na tumayo. Pakisabi sa kanya, I'm on my way. Bali niya dito tsaka patakbong nilisan ng opisina. Habang nasa biyahe, ay bigla niyang naalala ang paparating na debut ng kanyang anak. 3 araw mula sa araw na yon, ngunit wala pa rin silang balita kay Jen. Malapit na siya sa universidad na pinapasukan ng anak na madaanan niya ang isang shop ng mga gown. Bumaba siya at habang tumitingin ng nakadisplay, ay nakaagaw pansin sa kanya ang isang exquisite hot pink flower-tired taffeta ball gown. Sinipat niya yon at maya-maya pa napangiti siya. Lumapit siya sa babaeng nag-assist sa kanya at nakipag-usap dito tungkol sa gown. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na siya at sinundo ang anak. Nakabusangot ang mukha nito nang madatnan niya sa tapat ng gate. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Daig mo pang iniwan ng boyfriend na. Kasi naman, si Kevin may... Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang makitang paparating si Kevin. Napangiti naman si Jonathan na makita na papalapit sa kanilang binata. Hi Tito. Bati nito sa kanya. Hello Lee. Baling nito sa nakabusangot pa rin si Chenli. Hindi ito pinansin ni Chenli, bagkus tumalikod ito at sumakay na sa kotse ng ama. Nasundan na lamang ito ng tingin ni Kevin. Ano nangyari sa kanya, Tito? Bumulong siya sa binata dahilan para tumawa ito. Dad! Tara na! Sigaw ni Chenli sa kanya. Coming! Ganting sigaw niya, tsaka nagpaalam sa binata. Mauna na kami. Siya nga pala. Huwag kayong mawawala sa debut ni Chenli. Opo, sige po. Na makasakay siya sa kotse ay tinanong niyang anak. Ano nga ulit yung tungkol kay Kevin? Kasi may girlfriend na siya. Nakalabing sagot nito. Ano namang masama roon? Binata na ang kaibigan mo. Natural lang yun. Kasi nilingon niya ito at hinaplos sa muka. Nagsaselos ka ba? Dad! Saway nito. Uy,
Aminin! Tukso niya dito, tsaka kiniliti niya ito sa tagiliran. Dad naman eh! Tama na! Tama na po! Natatawa nitong saway. Aminin mo muna. Hindi naman. Akmang kikilitiin niya ulit, ngunit mabilis itong nagsalita. Oo na po! Inaamin ko na! Nagsaselos ako! Nakayukong amin ito. Bakit ka naman nagsaselos? Kasi gusto ko siya. Sa pagkakataong yon ay sumilay ang makahulugang ngiti sa kanyang labi. Para saan ang ngiting yan? Tanong nito. Secret? Pasikret-sikret pa kayo dyan? Ako din may secret. Ano yun? Secret nga po eh. Okay. Nakangising saad niya, tsaka pinaharurot ang sasakyan. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nang tumunog ang kanya cellphone. Agad niya sinagot at natigilan nang marinig ang boses ng nasa kabilang linya. When? Kanyang tanong dito at lumingon sa kanya ang kanyang anak. Really? Anya na bakas sa mukha ang katuwaan. Matagal din silang nag-usap ng nasa kabilang linya at nakangiti niyang ibinaba ang mobile. Sino po yun, Dad? Secret? Dad naman eh. Hindi na kita bate. Okay lang. Alam ko namang hindi mo ko matitiis. Che? Umirap pa ito, sabay nagtulog-tulugan. Siya naman ay pasipol-sipol na itinoon sa pagmamaneho ang atensyon. Sumapit ang debut ni Chen Li at ito ay ginanap sa malawak nilang hardin. Lahat ay naroon, masayang nagkukumustahan at nagkukwentuhan. Lalo na ang magkakaibigang sina Aki, Shanner, Patrick at Ruby. Naroon din syempre sina Jury, Lawrence at Yani. Hindi matatawaran ang kasiyahang nararamdaman ni Chen Li na mga sandaling yon, lalo na nang isayaw siya ng kanyang ama. Dalaga ka na nga, baby. Tignan mo. Ang ganda-ganda mo sa suot mo. Ikaw din naman, Dad. Ang gwapo niyo po. Asus! Lambola pa to. Ready ka na ba? Saan po? Sa naghihintay na sorpresa sa'yo? Dad, sobra-sobra na po itong sorpresa na ginawa niyo para sa akin. Kulang pa yan, anak. Alam kong makukumpleto lang yan kapag narito siya. Anong? Hindi na nito na ituloy ang tangkang pagtatanong na makita nito ang paparating na si Chen. Mom! Sigaw nito at tinakbo ang pagitan nila ng ina. Kapwa lumuluhang nagyakapan ang mag-ina. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag siya ng anak. Dad, come here! Sigaw nito sa kanya. Lumingon sa kanya si Chen at nagtama ang kanilang paningin. Ewan ba niya pero ang lakas ng kabog ng dibdib niya habang naglalakad palapit sa mga ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayong nasa harapan niya ito, kaya ngumiti na lamang siya dito. Sa panig naman ni Chen, para siyang may ihi sa kilig dahil sa ngiti ng asawa. Lalo ito naging gwapo sa paningin niya at tila hindi nadagdagan ng edad nito. Mom, Dad, ano? Magtititigan na lang ba kayo? Tanong ng kanilang anak. Di malaman ni Jonathan kung ano ang sasabihin. Ang ganda daw kasi ng mommy, kaya tulala ang daddy mo. Saad ni Chen nang makabawi. Ang gwapo ko pa rin kasi, kaya tulala yung mami mo. Di magpapatalong saad naman ni Jonathan. Hay nako, dami pasatsat. Group hug na lang tayo. Wika ng kanilang anak at nagyakapan nga silang tatlo. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa umakyat na stage ang dalaga. Ladies and gentlemen, salamat po sa inyong pagdalo sa okasyong ito. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa aking kaarawan, kundi para na rin po sa aking mga magulang. Mami Jen, come and join me here. Nakangiting wika nito sa ina na nakatayo di kalayuan sa kanya. Ngumiti naman si Chen sa anak, tsaka umakyat sa stage. Na makalapit ang ina ay tsaka siya muling nagsalita.
Daddy, it's your turn. Good luck! Kasabay nun ay namatay lahat ng ilaw at tanging spotlight na nakatutok ngayon kay Jen ang nagsilbing liwanag sa buong paligid. Namayani ang katahimikan hanggang sa pumailan lang ang isang awitin. Tuluyang nakatingin sa pinaggagalingan ng tinig si Jen. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya habang pinapakinggan ng kanta. May pakiramdam siya na ang asawa ang kumakanta. Kasabay ng pangalawang stanza sa kanta ay umilaw sa bahaging kinatatayuan ni Jonathan at nagsimula itong maglakad patungo sa asawa. Tinigil ni Jen na huwag mapaiyak, ngunit huli na dahil nagsilaglagan na ang mga luha sa kanyang pisngi. Huwag kang umiyak, please. Sigaw ni Jonathan na huminto ilang dipa ang layo mula sa kanya. Patuloy nito, ngunit lalong lumakas ang iyak nito na hindi nakaligtas sa karamihan dahil itinutok ni Jonathan ang mikropono sa kinakatayuan nito. Go, Daddy! Akong bahala kay Mami mamaya! Sigaw ni Jenly na katabi ni Angel. Napangiti si Jonathan dahil sa narinig at ipinagpatuloy ang pagkanta. Nagsimulang humakbang muli si Jonathan palapit sa asawa. Nang tuluyang makalapit sa asawa ay tumayo siya sa tabi nito. Inalahad niya ang palad rito na mainit naman tinanggap ng huli. Magkahawak kamay na ipinagpatuloy nila ang awitin. Sa pagkakataong iyon ay hinapit ni Jonathan ng asawa palapit sa kanya tsaka ito inakbayan. Kapaluhaan ang mga matang nagtitigan sila at pilit na tinapos ang kanta. Nang matapos ang kanta ay bahagyang dumistansya si Jonathan sa asawa tsaka ito iniharap sa kanya. We both know we're started from arranged marriage. Sa pilitang kasal na naging daan para muli kong maramdaman ang magmahal, or should I say, para patuloy na magmahal. Lubos ako nagpapasalamat sa ating anak na siya nagsilbing tulay para makitang kita muli. At huminga siya ng malalim tsaka nagpatuloy. siya rin ang naging daan para ma-realize ko na hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Natabunan lamang yun ng galit dahil sa paniniwalang niloko at sinaktan mo ko. Hindi makuha magsalita ni Jen matapos marinig ang mga sinabi ng asawa. Nakatitig lamang siya rito at patuloy sa pagluha. 8 years is enough, Jen. Matanda na tayo para sayangin pa ang mga susunod na araw, buwan at taon. Ngayong gabi, hindi ko sasayangin ang oras sa ibinigay sa akin ng ating anak. Lumuhod siya sa harapan nito. I just want to ask you this. Pabiting wika niya, tsaka yumuko at kinuha ang singsing mula sa loob ng kanyang sapatos. Will you marry me, Jennifer? This time, it will be for love marriage. Luha ang tumango ang asawa. Yes! Yes, I will marry you. Tugon nito kasabay nun ay kinantalan siya nito ng halik sa noo. Tuwang-tuwa na tumayo si Jonathan at isinuot sa kamay nito ang singsing. Matapos yon ay binuhat niya ang hindi makahumang asawa. Iniikot niya ito sa ere at masuyong hinalikan sa labi. 1 buwan ang nakalipas ay umuwi silang Bicol para masinsinang makausap ang mga magulang. Pinag-usapan nila ang tungkol sa muling pagpapakasal ni na Jonathan at Jen sa simbahan. Matapos ang 2 araw na pananatili sa Bicol ay bumalik na sila sa Maynila para ayusin ang mga kailangan nila sa kasal. Lahat masaya lalo na ang dalagang si Jenly dahil alam niyang sa pagkakataong iyon natagpuan na ng kanyang mga magulang ang totoong pag-ibig sa piling ng isa't isa. Karapatan ng mga ito maging masaya at pumawi sa mga panahong nasayang dahil sa isang sitwasyon na kahit sino ay hindi gugustuhing maranasan. September 3, 2014, araw na pinakahihintay ng lahat, ang pag-iisang dibdib na ganap nina Jonathan at Jen.
Katabi ni Jonathan sa unahan ang mga abay na sina Aki, Patrick, at ang anak ni Yuri na si Yael. Habang nasa kabilang panig naman ang tatlong abay na sina Shanner, Ruby at Angel. Naroon din syempre si Kevin na siyang best man at si Jen Lee na maid of honor. Kanina pa hindi mapakali si Jonathan dahil ang tagal dumating ng kanyang asawa. Hey, relax! Tinig ni Aki na bahagya pa siyang tinapik sa balikat. Bakit ang tagal niya? Hindi kaya may Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil napako ang paningin niya sa babaeng nakatayo sa may bukana na simbahan. Napangiti siya lalo na nang kumaway ito sa kanya. Tumahimik ang buong paligid, lalo na mag-umpisang kumanta ang bride. Nagsimula siya maglakad sa gitna ng aisle. Naluluhang tinitigan ni Jonathan ang asawa na palapit sa kanya. Tears of joy dahil sa wakas ay nagkaroon na ng katuparan ang mga pangako nila noon. Kasal na ipinangako niya sa babaeng nakangiti at naglalakad patungo sa kanya. Masayang pamilya na alam niyang makakamtan nila pagkatapos ng araw ni ito. Naninig niya ang pagpiyok ng boses nito at pagsinghot habang kumakanta. Umiiyak din ba siya? Katanungan sumagi sa isip niya. Nakumpirma niya ang nasa isip nang tumapat ito sa kanya. Tigmak sa luha ang mga mata nito, ngunit patuloy pa rin sa pagkanta habang nakatitig sa kanya. Hinawakan ni Jen sa kamay ang asawa at nakipagtitigan dito. Nang matapos ang kanta ay sabay silang naglakad sa harap ng altar kung saan naroon ang pare. Tahimik na nagsimula ang seremonya hanggang sa magpalitan ng vows ang mag-asawa na kapal lumuluha. Maging ang dalaga si Jen Lee ay naiyak dahil sa mga narinig na salita mula sa mga magulang. Ilang sandali pa ang lumipas ay natapos din ang kasal. Kanya-kanyang lapit at pagbati sa kanila ang mga kaibigan at kamag-anak. Congrats, Tol! Sa wakas, natupad na rin ang pangako niyo sa isa't isa. Nakangiting saad ni Aki habang nakaakbay sa asawang si Shanner. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Panabay na wika nila mag-asawa. Tito, congratulations po. Tinig ng binatang si Kevin habang akay-akay ang 8 taong gulang na kapatid. Salamat, handsome boy. Tugon niya dito na ikinasimangot naman ng binata. Tito, binata na po ako. Whatever. Para sa akin, kayo pa rin ni Jen Lee ang baby at handsome boy sa buhay ko. Dad! Maktol naman ni Jen Lee na pinahaba pa ang huso. Naku, bago pa mapunta sa kung saan yung usapan na yan, pumunta na tayo sa reception. Sobrang gutom na kami. Singit ni na Patrick at Ruby. Oo nga, ako din. Nagugutom na. Di mapigilang ibulala si Jonathan. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ani ni Shanner na nagpatiuna nang naglakad patungo sa sasakyan ng asawa. Sumunod naman ang lahat at kanya-kanyang sakay sa mga sariling kotse. Nang makarating sa reception ay agad nga silang kumain. Hindi nakaligtas sa paningin ni Jen kung gaano karami ang kinain ng asawa. Siguro nga, sobrang gutom ito dahil halos na nakahain sa lamesa, tinikman at kinain ito. Wala itong pinaligtas, maging ang mga dessert. Pagkatapos kumain, ay nagkasiyahan pa ang lahat. Nag-inuman at nagsayawan. Pasado 7:00 ng gabi na magsiuwi ang mga bisita, maging ang kanilang mga kaibigan. Nagpaalam na rin ang mga magulang nila at tumuloy sa bahay ni Jonathan. Mula sa reception ng kasal, ay pinuntahan nila ang dating bahay ni na Jennifer na binili pa ni Aki para sa mag-ina bago ito ikasal kay Shanner. Binuhat niya ang asawa mula sa sasakyan at nilibot nila ang buong palibot ng bahay. Ibaba mo na ako. Naninig niyang wika nito. Kasalukuyan silang nasa likod bahay, kapon nakatingala sa langit at pinagmamasdan ang buwan at bituin. Ayaw ko nga. Makaiwanan mo ko eh.
Bakit naman kita iiwanan? Baka kasi matakot ka na naman sa alaga ko. Nakangising sagot niya, dahilan para hampasin siya nito sa balikat. Sira. Hindi ako takot ha. Nakangiting tugon naman ito. Try me. Hamon pa nito sa kanya. Pagkarinig sa sinabi ng asawa, ay tila ipo-ipo na tinakbo niya ang ikalawang palapag ng bahay habang buhat pa rin ito. Mabilis niyang tinungo ang dating kwarto nito at inilapag ito sa kama. Hindi ka naman excited sa lagay na yan? Pangasar pa nito. Ngumisi lang siya dito at sinimulan itong halikan sa labi. Tinugon nito ang halik na iginawad niya hanggang sa matigilan siya. Oh, bakit ka tumigil? Takang tanong nito. Nakangiwi siyang tumingin dito habang sapo ang tiyan. Ang sakit ng tiyan ko. Para akong... Hindi na niya natapos ang naisasabihin nang kumawala ang malakas sa utot mula sa kanya. Mabilis siyang tumakbo sa banyo at dinig na dinig pa niya ang malakas sa pagtawa ng asawa mula sa labas. Habi, mag-air freshener ka nga! Sigaw ni Chen sa asawa habang natatawa pa rin. Ang tako mo kasi! Ayan tuloy na pala mo! Patuloy niyang pambubuska. Wala siyang nakuhang sagot mula rito kaya hinintay na lamang niya itong lumabas. Tumagal ito ng kalahating oras sa loob bago lumabas. Nakangisi itong dahan-dahan na humakbang palapit sa kanya. Todo naman ang iwas niya dito. Habi, binabalaan kita. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Malilintikan ka talaga sa akin. Pinandilatan pa niya ito, ngunit hindi man lang ito natinag at patuloy pa rin sa paglapit sa kanya. Babata pala, ha? Saad ni Jonathan, kasabay ang pagsunggab sa mga kamay ng asawa at niyakap ito ng patalikod. Inihilamos itong kamay sa kanyang muka. Ano? Mabata? Ulit nito, tanong, habang panay naman ang iwas niya sa kamay nito. Habi! May pagbabantang sigaw niya. Mabata talaga. Hindi! Biglang bawi niya para tignan ito ng masama. Habang ito naman ay ngiti-ngiti, binato niya ito ng unan. Bastos! Singal niya dito. Tawang-tawa si Jonathan. Maghuhubad na ba ako? Pangiinis pa nito at akbang huhubarin ang suot na taksido. Mamaya na sa honeymoon! Anya dito at akbang lalabas ang silid nang yakapin siya nito mula sa likuran. Gusto ko na ngayon eh. At kinintalan siya ng halik sa batok. Subukan mo ulit, ihilamos yung kamay mo sa mukha ko. Babasagin ko talaga yung Dragon Balls mo. Banta niya rito, kaya mabilis itong nahagilap ng alkohol at kung ano-ano pang inilagay sa kamay. Ang totoo ay hindi naman talaga mabaho ang kamay ng asawa. Gusto niya lang itong inisin, ngunit nabaliktad yata ang nangyari dahil siya ang naaasar sa ginagawa nito. Nang matapos sa ginagawa, ay agad hinila ni Jonathan ng asawa at muling lumabas ang bahay. Pumesto sila malapit sa may hardin at nagulat si Chen dahil may tenta nakalagay doon, samantalang wala naman yung kanina pagdating nila. Nagtatakan tumingin siya sa asawa, kibit-balikat lang na itinugon nito sa kanya. Hinila siya nito papasok sa loob at inihiga tsaka inilagay ang braso sa bandang ulo niya. Iyon ang nagsilbing unan niya at idinantay nito ang mga hita sa hita niya. Naalala mo pa ba kung saan nabuo ni Naaki at Shanner ang panganing nilang si Kevin? Tanong ni Jonathan sa asawa. Oo naman, sa tabing dagat yun. Di ba nga, tayo ang may pakana nun? Gusto ko ding gumawa tayo dito sa labas ng bahay. Nakangisi niyan tulan dito. Sige. Game! At sinimulan na nga nilang gumawa ng bata. Saksi ang mga dahon ng punong star apple di kalayuan sa kinaroroonan nila na tila ba nagsasayaw sa saya, kasama na ang mga bituin sa kalangitan. 3 beses silang pinagsaluhan ang tamis ng pag-ibig bago sila bumalik sa loob ng bahay at magkayakap na natulog.
Kinabukasan, nagising si Jonathan dahil sa masuyong haplos sa kanyang muka. Nakangiting nakatunghay sa tabi niya ang asawa. I love you, my wife. I love you too, my husband. Promise me you won't love any guy or man than me. I can't. So, there's someone else? Yes. He looks exactly like you, but younger, and he will call you Daddy. Nagugulumihang napatitig si Jonathan sa asawang bakas ang kasiyahan sa mukha. Jenly, anak! Come and bring your younger brother! Sigaw ni Jen sa labas at hindi nga nagtagal. Bumukas ang pinto ng kwarto at naroon ang dalaga si Jenly. Ngunit hindi ito nag-iisa dahil may isang batang lalaki na nakahawak sa laylayan ng damit nito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Jonathan sa asawa, kay Jenly at sa batang lalaki. Oh my God! Is this for real? Nalalakihang matambali niya sa asawa. Tumango ito, kaya dahan-dahan siyang humakbang palapit sa bata. Tinitigan niya, pinaraanan niya ng daliri ang mga mata nito, ang ilong at ang bibig. Kamukhang-kamukha nga niya ito at tanging kulay lang nito ang naiba dahil nakuha nito yon sa asawa. Luha ang niyakap niya ang bata, nakusa din namang gumanti ng yakap sa kanya. Daddy ko! Umiiyak na sambit nito at inihilig pa ang ulo sa kanyang balikat. Umiiyak na lumingon siya sa asawang, bagamat nakangiti, ay luhaan naman ang mga mata habang nakatingin sa kanila. Maging ang dalaga si Jenly ay hindi napigilan ang pagtulo ng luha. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakita din sila ng kanyang daddy. Ganitong ganito ang tagpo at alam niya kung ano ang nararamdaman ng kanyang kapatid sa mga sandaling iyon. Lumapit sina Jen at Jenly sa mag-ama at buong puso silang niyakap ni Jonathan. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat dahil ibinigay niyo sila sa akin. Pangako ko, mamahalin na talagaan ko sila hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Tigmak sa luhang sambit ni Jonathan. Sa kasalukuyan,